para dito, kaya nandiyan ang supply natin. Meron mga nagtatanong din kung ano yung mangyayari sa ASEAN Summit. Nagtanong kami sa lahat ng we have consulted with our counterparts in the other member states, in the 10 other member states. And the question that I asked them is very simple. Would you prefer, because everybody's busy with the oil crisis that's going on because of the war in the Middle East, would you like to postpone the ASEAN Summit? The consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit, the way that we describe it is that we have, it is a bare bones ASEAN Summit. It's just, we will be talking about three main subjects. About the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. Those will be the three subject matters that we will be taking up in the ASEAN Summit. It will be over a period of maybe a day and a half. In this na yung mahaba, all day that what we had planned. Lahat ng plinano natin, sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung ano, what do we do in the future, what do we do for the rest of the year, what do we do, how can we help each other, and what is the ASEAN position regarding all of these shocks that are coming our way. So that is yun ang nagiging usapan sa ASEAN. Tuloy tayo sa May 7, May 8, but as I said, it will be a very bare bones summit which will focus very closely on those three subject matters: oil, food, and migrant workers. Bakit tila naiinggit ang China, Vietnam at Thailand sa Pilipinas? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawa mo? Sir, sa halip na 2 leader summit, isa na lang po ba ang magiging leader summit for this year? Hindi, wala tayong natin na pinag-uusapan muna yung sa November. So sa ngayon, tentatively, tuloy pa yung sa November dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Galing sa Europe, yung ating sa China, ating sa Korea, sa Japan, kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayaring ito. So it's going to be very important also. But before we do that, siguro by September, October, magtatanong na tayo kung ano yung gustong gagawin ng yung mga ibang leader, kung makarating man sila, etc. So, pero right now, ang focus on the summit in May. Sir, may nananawagan na kongresista na bawasan po ang budget ng ASEAN. From 20, gawin na lang daw kung 10. Yung 12 billion, ibigay na lang daw po dun sa mas nangangailangan, yung apektado ng krisis. Ano po masasabi niyo, sir? Ginawa na. Tapos na yun. That's why we did this. That's exactly why we did it. One of the big reasons why we did it. Alam mo bang habang nakakagulo ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya dahil sa banta ng taripa mula sa Amerika, ang Pilipinas tila tahimik lang ngunit mukhang may ace o alas na tinatago. Pero bakit tila naiinggit ang ibang bansa tulad ng China, Vietnam at Thailand? Hindi ito basta haka-haka. Mayroon tayong solidong dahilan na siguradong mapapaisip ka. Opisyal nang inumpisahan ng Pilipinas ang panunungkulan nito bilang chair ng ASEAN Business Advisory Council kasunod ng ceremonial turnover na idinaos sa Malacanang. Bibigyang prioridad ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, pagpapatibay ng mga regional supply chain at paglikha ng mas maraming oportunidad sa negosyo sa buong Timog Silangang Asya. Grabe ka, PBBM. Ano ang ginawa mo? Hindi lingid sa ating kaalaman na malaki ang epekto ng US tariff hikes, lalo na sa mga bansang heavily reliant sa kanilang trade surplus sa Amerika. Pero dito nagkakaiba ang laro. Ang Pilipinas, ayon sa datos ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, tayo ay may pinakamaliit na trade surplus sa buong China plus ASEAN 6 trading bloc na $4 billion lang noong 2023 kumpara sa Thailand na $43 billion at Vietnam na $109 billion, lalo na sa China na $300 billion. Simple lang ang ibig sabihin nito, mas maliit ang posibleng tama ng taripa sa atin. Philippines' hosting of the ASEAN Leaders Summit in May would push through despite the ongoing war in the Middle East. This was stated by President Marcos. He says the summit will focus only on urgent. Pero bakit big deal ito? Dahil habang nagmamadaling mag-adjust ang China, Vietnam at Thailand para depensahan ang kanilang malalaking surplus, ang Pilipinas ay nakahanda na, tila isang eskrimador na alam ang tamang tiyempo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki ng surplus, may mas malalim na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakikita bilang isang dark horse sa regional economy. Ang sikreto, EMS-SMS sector. Ang EMS-SMS o Electronics and Semiconductor Manufacturing Services na sektor
ang halos backbone ng export economy natin, lalo na sa US. Sa likod nito ay 482 companies na hosted ng PEZA. Karamihan pa ay American companies. Ang tanong, apektado ba tayo ng US tariff hikes? Posibleng oo, pero may twist. Sa likod ng tensyon, may nakikitang oportunidad ang Pilipinas. Maging cost-effective alternative para sa mga multinational corporations o MNCs na naghahanap ng mas mura pero kalidad na manufacturing site. Industriya ng semiconductor sa Pilipinas inaasang mas lalago pa ayon sa Pangulo. Pagbuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, maaari ring asahan. Kaya naman sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan ang pagpapalakas ng semiconductor industry na gumagawa ng mga modernong teknolohiya. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Amcor Technology, inihayag ng kumpanya ang planong paglipat ng produksyon nito sa Pilipinas na ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na magpapalago pa ng semiconductor industry ng bansa. Bakit tayo at bakit hindi sila? Ang America First policy ng US ay maaaring naging hadlang sa ibang ASEAN economies. Pero sa kaso ng Pilipinas, nagbibigay ito ng unique advantage. Bakit? Dahil hindi tayo sobrang dependent sa surplus tulad ng iba at may flexibility tayong mag-adapt sa shifting global trade dynamics. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit tila nag-aalab ang inggit ng China, Vietnam at Thailand sa ating bansa. Habang ang ibang bansa ay abala sa damage control, ang Pilipinas ay tahimik na nagtatanim ng mas matibay na pundasyon. Nakikinabang tayo sa shifting trade routes at mga MNCs na dating nasa China, Vietnam at Mexico na ito ay nagsisimulang makita ang potensyal ng ating bansa. Paano ito posible? Simple lang. PEZA at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-focus sa pagpapaganda ng mga economic zones, pagpapagaan ng investment processes at pag-aalaga sa EMS-SMS sector. At dahil dito, sa halip na magpanik, ang Pilipinas ay tila nagiging safe haven para sa mga negosyante. Ngayon, naiintindihan mo na ba kaibigan kung bakit tila naiinggit sila? Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kakaibang resilience na hindi mo inaasahan. Therefore, habang ang China, Vietnam at Thailand ay abala sa kanilang trade surplus problems, ang Pilipinas ay tila pa simpleng umaarangkada sa bagong ekonomiyang nagpabago. Kaya ang tanong, hanggang kailan nila kayang panoorin ang Pilipinas na unti-unting lumalamang? Siguradong maraming mata ang nakatingin ngayon sa Pilipinas, pero hindi dahil mahina tayo, kundi dahil may ginagawa tayong kakaiba na nagiging modelo ng ibang bansa. Kaya ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Napapanahon na bang angkinin ng Pilipinas ang spotlight sa Asia? Grabe talaga. Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ginawa mo? Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa ating Pangulo at sa ating bansa. Mateo 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi rin pinagsisindihan ang isang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan nito at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang inyong liwanag. Dapat itong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong amang nasa langit. Ang Pilipinas ay tila isang ilaw sa gitna ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng mga balakid at banta, nagpapakita ito ng kahusayan at kahandaang mag-adapt katulad ng binanggit sa Mateo 5 verse 14 to 16. Ang liwanag ng bansa ay hindi maitatago. Ang mga mabubuting hakbang at tamang pamamalakad ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating mundo na nagpapakita ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa likod ng ating tagumpay. Hindi ito lamang para sa ating ikabubuti, kundi para maging patotoo sa iba na ang pagtitiwala sa Diyos at masipag na paggawa ay nagbubunga ng biyaya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag na ibinibigay mo sa aming bansa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa pandaigdigang ekonomiya, salamat po sa mga lider na iyong ginagamit upang mapanatili ang katatagan at kaunlaran ng aming bayan. Naway patuloy niyo po kaming gabayan
upang ang aming mga gawain ay maging liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang bawat isa na nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito, naway makita nila ang iyong kamay sa aming tagumpay at matuto silang magtiwala sa iyong plano. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang maging ilaw din sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa buong mundo. Itinataas po namin sa iyo ang aming bansa o aming Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming mga tunay na asin at ilaw ng sanlibutan, nagpapahayag ng iyong kalulatian sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, o aming Panginoong Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.